After mag-positive ang pregnancy test, hindi mapakali si Celestine. Gusto niyang makasigurado kung totoo nga ba ang iniinda niya. Kaya kinabukasan, nagpunta siya sa hospital para magpa-consult. Habang hinihintay niya ang doktor, halos malaglag ang puso niya sa kaba. Anong concern mo, Iha? Doc, I took a PT yesterday. Positive siya. Gusto ko lang po makasigurado kung buntis talaga ako. Nagpa-check up siya, may tests na ginawa, at di nagtagal ay kinumpirma rin ng doktor. Congratulations, Celestine. You're pregnant. Make sure na magpahinga ka at iwasan ng stress, ha? Tumango lang si Celestine. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak. Tahimik siyang lumabas ng clinic, bit-bit ang reseta at ang bigat ng sikreto niya. Hindi niya alam, may mga matang nakakita sa kanya. Nasa hallway kasi si Bianca, ang stepsister niya. Nakakunot ang noo nito habang pinapanood siyang palabas ng hospital. Anong ginagawa niya dito? Pagkapasok niya sa clinic, nilapitan niya agad ang doktor. Doc, sorry to ask, pero yung babaeng lumabas kanina si Celestine, yun, di ba? Anong ginagawa niya dito? He came for a consultation. She's pregnant. Halos mahulog ang panga ni Bianca. Nanlaki ang mata niya at napaawang ang labi. Pregnant? Si Celestine? Ulong niya, hindi makapaniwala. At doon nagsimulang gumulo ang isip niya habang unti-unting nabubuo ang mga tanong kung sino ang ama ng dinadala ng stepsister niya. Habang nakikipag-usap ang doktor sa nurse, mabilis na napansin ni Bianca ang folder na may pangalan ni Celestine. Nakaipit doon ang pregnancy test record at mga notes ng doktor. Dahan-dahan niya itong kinuha, tinitigan saglit at saka ngumisi ng malalim. So, confirmed. Buntis ka nga talaga, dear stepsis. Naglaruan niya ang papel sa kamay para bang hawak na niya ang kapangyarihan laban kay Celestine. See, kung paano mo may tatago tong secret na to at kung paano ko ito magagamit para mas lalo kita sirain. Paglabas ni Celestine ng hospital, mabigat ang pakiramdam niya. Hawak-hawak niya ang reseta pero mas mabigat ang iniisip niyang sikreto. Huminga siya ng malalim, handa nang imuwi, nang biglang may boses na tumawag sa kanya. Well, look who's here. Napahinto si Celestine. Unti-unti siyang lumingon at halos manginig ang tuhod niya nang makita kung sino ang nasa harap niya. Works. Misi ang lalaki, halatang mayabang. Oh, ikaw pala to. Ano? Nagpapa-check up? Don't tell me may sakit ka. Or baka naman. Saglit na huminto si Marcos, saka ngumisi ng mas malaki. Buntis ka rin. Napakagatlabi si Celestine pero hindi siya sumagot. Tuloy-tuloy si Marcos sa pang-aasar. Alam mo ba, buntis na rin si Bianca. At guess what? Ako ang ama. Kaya huwag ka nang umasang babalikan pa kita. Mas masaya ako with her. Dam ni Celestine ang pag-init ng dugo niya. Tinitigan niya ng diretso si Marcos, hindi nagpatalo. Congrats. Malamig niyang sagot. At least bagay kayo. Pareho kayong traidor. Mga agaw siya. At ikaw, duwag at walang kwentang lalaki. Perfect match. Napangisi si Marcos pero halata ang inis sa mukha. Watch your words, Celestine. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Alam na alam ko. Riin niyang sagot. Tandaan mo, Marcos. Hindi ka kawalan. Kung masaya ka sa stepsister kong walang hiya, go ahead. Pero huwag na huwag mo kong babastusin dahil hindi ako katulad ng ibang babae. Hindi ako takot sa'yo. At bago pa makasagot si Marcus, isang malakas na sampal ang binitawan ni Celestine. Pak! Namilog ang mata ng lalaki, hawak ang pisngi. Celestine, how dare you? Walang hiya ka. Kahit kailan, hindi kita kailangan. Kaya magsama kayo ng mang-aagaw kong stepsister, good riddance. Nagpalitan pa sila ng masasakit na salita. Ngunit sa huli, si Celestine ang tumalikod at naglakad palayo. Matapang, kahit na nanginginig ang katawan niya sa galit. Hindi pa nakakalayo si Celestine nang biglang may humatak sa braso niya. Napalingon siya at nanlaki ang mata. Bianca? Pak! Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Pak!
Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. Ramdam niya ang hapdi at nang mahawakan niya ang labi, may dugo na lumalabas. Ngunit hindi siya magpapaapi. Tumayo siya, puno ng galit at hindi nagpatalo. Pak! Pak! Sunod-sunod na sampal ang ibinigay niya kay Bianca, kaliwat kanan. Halos mga laiti sa galit ang stepsister niya. At bago pa ito makareact, kinuha ni Celestine ang tumbler na dala niya at tinapon ang malamig na tubig sa mukha ni Bianca. Ayan, para matauhan ka. Sigaw ni Bianca habang akmang susugod na parang handang sugurin si Celestine. Pero agad siyang binalaan ni Celestine, nakataas ang kamay at mariing nagsalita. Subukan mong lumapit pa, Bianca, at tatadyakan talaga kita sa mukha. Don't test me. Patigil si Bianca, nanginginig hindi lang sa galit kundi pati sa takot. Hindi siya makasagot, pero pinilit niyang ngumisi. Fine, pero mag-ingat ka, Celestine. Dahil hawak ko na ang alas na tuluyan kang pababagsakin. Napakagatlabi si Celestine, handa sanang sumagot pa, pero isang magarang sasakyan ang huminto sa mismong harapan nila. Bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakasuit, halatang makapangyarihan at may dating. Pareho silang napatigil at nang makita ni Celestine kung sino iyon, halos tumigil ang tibok ng puso niya. Adrian, Tulong niya, hindi makapaniwala. Ang boss niyang siya ring dahilan ng kanyang pinagdadaanan, ng kanyang lihim na pinapasan.